Isinusulong ng ilang mambabatas na ma-upgrade pa ang mga pasilidad ng Philippine General Hospital. Napakarami kasing mga kababayan natin ang umaasa rito para magamot ng libre. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Takbuhan ng maraming Pilipino ang Philippine General Hospital dito sa Manila. Mas nakakamura kasi sila dito kumpara sa ibang ospital. Mura at kung minsan nga ay libre na lang ilang medical procedures dito sa PGH. Kaya halos araw-araw, blockbuster ang pila. Ang ibang mga pasyente na nabutan kong nakapila dito sa outpatient department ng ospital. Kanina pa alas 4 nung umalis sa Laguna para abutan ng kanilang 11 AM appointment. Ay, malaking sa akin kasi walang bayad. Kumbaga, pagkain lang. Halo-halo ang mga pasyenteng maaabutan mong nakapila sa iba't ibang building dito sa PGH. Mula sa mga magpapacheck up na kanilang mga opera hanggang sa mga nahihirapan ng makakita. Dito ko nakilala si Tatay Jaime na mag-isang pumunta rito. Kahit sabi ng mga doktor niya ay 10% na lang ang kanyang nakikita. Kunting-kunti lang ang nakikita ko po. Wala po akong kasama. Ang kasama ko dati ay na-stop din. Dahil sa kawalan ng budget ni Tatay, ay hindi na rin siya nagpapasama sa mga kaanak. Buti na lang daw, libre ang check-up dito. Dahil ultimo pang merienda raw, ay wala siyang pambili. Pagkain ko wala na nga po eh. Basta makarating na ako para sa check-up ko. Pero hindi lang ito ang pila na kanila titiisin. Diyak kasi na maraming sa mga kapatid natin rito ang pipila rin sa mga opisina ng gobyerno, pati na sa opisina ng ilang mga politiko. Titiisin ang haba ng proseso dahil kapalit ay paggaling o di kaya ay madugtungan ng buhay. Lalo pa kung ang kanilang kinagisnan ay unahin ang kalam ng sikmura kaysa kalusugan. Ang pila dito sa PGH ay salamin sa tunay na estado ng ating healthcare system. Mayroon at available sa mga nangangailangan, pero sadyang di pa sapat. At ang katotohanan na habang may mahirap at kapos sa buhay, di mababawasan ang pila ng mga nagpapagamot. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita.